Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Group D. At ngayon, tatalakayin natin ang The Customs of Tagalog. At kung sino nga ba ang nasa likod na to. Ang author na ito ay si Juan de Plasencia. Isa siyang guro na nagtuturo ng relihiyon at dumating siya sa Pilipinas noong 1578. Pinansagan siyang town planner dahil siya ay nasa likod ng sistemang reduction. Ang pagtitipon ng mga watak-watak na grupo para bumuo ng mga bayan tulad ng mga bayan ng Bulacan at Laguna. Isa din siyang author ng unang libro na ang pamagat ay Doctrina Christina noong 1593. Ito ang kauna-unahang libro na print sa buong Pilipinas. At isa din siyang language expert. Hindi lang siya basta nagmisa. Pinag-aralan niya ng mabuti ang wikang Tagalog para mas maintindihan nating mga Pilipino. Ano nga ba ang nilalaman ng kanyang sinulat? Salamin ng nakaraan. So, ang kanyang ulat na nagsisilbing picture kung paano mamuhay ang mga Tagalog bago pa man tayo tuluyang masakop ng mga Kastila. Isa din siyang barangay system dahil pinapaliwanag niya noon pa man na may sarili na tayong sistema ng gobyerno at antas ng tao sa lipunan. Hindi hinati niya sa tatlong ang grupo ng mga tao noon. Mga datu ay ang mga pinuno. Ang maharlika naman ay mga malayang tao at ang mga mandirigma. Ang mga alipin naman, ito ang nagsisilbi sa mga tao na may dalawang klase. Yung mga may sariling bahay o namamahay, sila yung nakatira sa loob ng kanilang amo. Isipin natin ang isang maliit na komunidad noon. Bago pa dumating ang mga Kastila, mga pamilya magkakasama, may sariling pinuno at may maayos na sistema ng pamumuhay. Pinakita ng kanyang ulat ang pamumuhay ng mga sinaunang Tagalog bago dumating ang mga Kastila. Ayon sa kanya, mayroon ng sariling pamahalaan na itinatawag na barangay, na binubuo ng mga pamilya at karaniwang may 30 hanggang 100 na bahay. Ang bawat barangay ay isang maliit na komunidad na may sariling pinuno at may pagkakaisa ang mga tao. Barangay at datu. Ang bawat barangay ay pinamumunuan ng datu. Siya ang leader, tagapagdesisyon at pinuno sa digmaan. Siya rin ang sinusunod at nirerespeto ng mga tao. Kapag nagkasala laban sa kanya o sa kanyang pamilya, mabigat ang kaparusahan. Karaniwan, maliit lang ang barangay, umaabot ng 30 hanggang 100 na bahay. Ako si Hershey D. Almarinas. Ang aking i-report ay ang maharlika at batas sa lupa. Noong sinaunang panahon sa Pilipinas, sa lipunan ay nahati sa tatlong pangunahing antas. Ang una ay maharlika. Ang maharlika ay malayang tao. Ang karaniwang tao naman ay timawa or freemen. Pangatlo, alipin, mga taong may utang o walang kalayaan. Sino ang mga maharlika? Ang maharlika ay taong malaya or freeborn at kabilang sa mataas na antas ng lipunan. Sila ay hindi alipin at may dangal sa komunidad. Sila ay walang buwis o tribo. Hindi sila nagbabayad ng buwis sa mga datu. Tungkulin nila sa digmaan, kapalit nito, obligasyon silang samahan ang datu sa labanan. Ginagastusan nila ang sarili nila pag may digmaan. Batas at sistema sa lupa. Sa sinaunang barangay, may malinaw na sistema kung paano hinahati at ginagamit ang lupa. Una, hating-hating lupa. Ang lupa, lalo na ang may irigasyon o patubig, ay hinahati sa mga kasapi ng barangay. Bawat pamilya ay may sariling bahagi ng kanilang sinasaka. Pangalawa, karapatan sa lupa. Alam ng bawat isa kung alin ang kanilang lupa. Hindi nila to pwedeng galawin or hindi nila pwedeng ang ibang barangay ang gumamit nito, malibang kung ito ay binili or ito ay minana sa kanila. Lupain sa kabundukan.
Ang mga lupa sa kabundukan na tinatawag na tinggas ay hindi hinahati. Ito ay pagmamay-ari ng buong barangay. Pwede nila itong gamitin kahit sino paman. Number 4. Espesyal na kaso. Halimbawa, Pila, Laguna. May ilang lugar tulad ng Pila de Laguna kung saan ang mga maharlika ay nagbabayad ng taunang buwis na 100 gantas ng bigas sa datu. Dahil ito ay lupang binili ng datu gamit ang sarili niyang ginto, kaya may karapatan siyang maningil. Ang aliping namamahay ay kabilang sa mga karaniwang tao noong sinaunang lipunan sa Pilipinas. Hindi sila ganap na alipin dahil mayroon silang sariling kalayaan sa maraming aspekto ng buhay. Sila ay may asawa, sariling bahay at nagmamay-ari din ng mga ani tulad ng lupa at ginto na maaari nilang ipamana sa kanilang mga anak. May tungkulin sila sa kanilang amo, maaaring dato o ibang nakatataas bilang kapalit ng proteksyon at ugnayan panlipunan. Kadalasan, nagbibigay sila ng bahagi ng kanilang ani ayon sa napagkasunduan, bukod din tumutulong din sila sa mga kanilang amo. Mahalagang tandaan na kahit sila ay naglilingkod, hindi sila maaaring gawing ganap na alipin o ipagbili sa kanilang katayuan. At karaniwang sumusunod ang mga anak sa estado ng kanilang ama. Kahit mapunta sila sa pinangangalaga ng anak ay ng kanilang amo, hindi sila maaaring ilayo sa kanilang sariling nayon at mananatili sila sa lugar kung saan sila kinagisnan. Noong unang panahon, sa lipunan ng Pilipinas ay may iba't ibang uri ng antas. Mayroong datu, maharlika, timawa at ang pinakamababang uri ay ang mga alipin. Ang mga alipin sa gigilir ay nakatira sa bahay ng kanilang amo at nagsisilbi ito tulad ng paglilinis, pagluluto o pagtulong sa bukirin o sakahan. Nagiging alipin ang isang tao sa maraming dahilan. Maaaring sa pagkakautang, bihag sa digmaan, o kung pinanganak sila sa pamilya ng alipin. Bagamat sila yung mga alipin, mayroong konting karapatan ang alipin sa gigilir. Maaari silang bigyan ng kanilang amo ng bahagi ng ani o kita bilang kapalit ng kanilang sipag at katapatan. At kung ang alipin naman ay pinanganak sa bahay ng kanilang amo, madalas ito ay hindi pinagbibili. At kung hindi naman, ito ay madalas ipinagbibili tulad ng bihag sa digmaan o sa pagkakautang.